isa. Kami po ang charity group at sa gabing ito matutunghayan po natin ang isang istorya ng isang mananampalataya na kung saan nagpatuloy siya sa kanyang Christian life. I hope na magustuhan nyo ang aming presentation sa gabing ito. Isang masayahing bata noon si Aki at nag-aaral ng mabuti sa mataas na paaralan ng Manila. Nang biglang na-aksidente ang kanyang mga magulang at sinugod agad sa malapit na hospital. Ngunit sa kasawiang palad nito binawian din sila ng buhay. At siya ngayon ay mag-isa na lamang na namubuhay sa kanilang tahanan. Alam ko na mahirap para sa iyo. Pero nag-usap na kami ng tito at ng mga tita mo. Nasakin ka na sa sama. Kakayanin mo na lang umuwisan dito sa bahay, tita. Alam ko na mahirap para sa iyo tanggapin ko. Pero kailangan mo umalis dito sa bahay. Kailangan mo mabuhay at kailangan mo sumama sa akin. Sumama ka na sa akin, ha? Ayaw mo yan. Kita niyo ba? Ito yung kabila. Kita yung gitna. Siya nga pala, Aki. So, ito yung quarters namin, ha? So, dito ko nagtatrabaho. At ito yung mga anak ko. Mga anak, ito na si Aki. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pamangkin ko. Si Jan at saka si John. Bitsa ko na ka. Okay, yun naman yung pamangkin nyo. Pamangkin ko. Ngayon ba yung paborito mong pamangkin? Si Aki? Oo. Lagi mo kinukwento sa amin? Diyan na, ini-roll model mo. Puro makeup ka lang kasi. Please ako, marunong ako maghugas ng pinggan. Kaya paglalaba. Siya na yun. Ano siya? Swerte? Ay nako, huwag na nga. Tama na ako. Aki, ganito ha. So dito ka lang muna. Maglilinis ako sa labas, ha? Paglas. Black Lives Matter. Yung si Jesus dapat yung pinupula. Uy, tinutunga-tunga mo dyan. Di ka gold, bagwalis ka. Kaya sa imuk-muk mo yan, bagwalis ka. Ano ba? Tatanga-tanga ka! Sino ka ba? Ate Rona! Hindi naman tayo sinasadya. Ano po yan, ma'am? Turuan mga mga pasduka na to sa harapan mo panagbawal ka na lang kung harap ha! Pasensya na po, ma'am. Ako na lang po. Turuan mo yan! Slap soil. Taga-real talaga to. Pasensya na po, ma'am.
sinasadya. Hindi pa rin magawang hindi malungkot at maiyak ni Aki habang naaalala niya ang mga huling sandali na magkasama sila ng kanyang mga magulang bago pa sila umanaw. Baka pati basura, iwan ka na. Baka mauna pa yun sa basurahan. Hindi naman po siguro. Teka, bago ka lang ba dito? Opo, makakadating ko lang po dito. Tagad na. Ako, ano nga pala ang pangalan mo? Ako po. Aki. Ako nga pala si Anfel. Call me Anfel. Ay, teka, ganun ba? Pwede ba kita invite? Kasi meron kami service. Makakatulong to sa nararamdaman mo ngayon. Ang dami ko kong gagawin. Huwag na po. Sayang naman, kahit isang beses lang. Try mo na. Hindi ko po sure, pero hindi po nag-aata. Ay, meron kasi kami, meron kami evangelistic Sunday. Makakatulong to sa mga walang sa kandaya mo. Oo naman. Teka, ibibigyan kita ng ito yung address namin. Tapos contact number ko nandyan din, ha? O siya na, niingin na kasi ko eh. Bumuna na ako sa'yo, ha? Dito ko, bye-bye. Galing ni John. Ano kaya to? Bakit ito binigay sa akin? Kabutihan ng Diyos. Ang kapalaan. Ang nagbayad sa kasalanan ko ay ang Panginoong Yesus. Bakit hindi ginawa? Dahil ang taong makasalanan, ang kabayaran ay kamatayan. Ako, nanganganib pala ako. Ang kaparaanan ay si Jesus. Panginoon, nakita ko pong ako'y makasalanan. Panginoon, salamat po sa nagbigay nito sa akin. Salamat, ipinaabot mo yun, yung salita mo. Panginoon, natatakot po ako. Panginoon, sumasampalataya po ko na ang Panginoong Hesus lang ang tanging tagapagligtas. Iligtas mo po ako. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Punta kaya ako dito? Anong oras? 5? Anong oras na ba? 4 PM na! Maliligo na ako! Pero, parang baliw. Kanina lang umiyak. Eh, tumatawag. Tingnan lang natin yung paligid. Sobrang excited si Aki. Nagpaalam sa Tita Rona upang humabol sa oras ng worship service palabas sa pinto ng sala ng biglang Tita, may aatiran po akong simba. Pwede po ba?
Jana! Rona! Ma'am, yes po. Sino pumasok sa bahay ko? At nawawala ang aking alahas? Bakit di po natitingnan yung bag niya? Hindi Bakit ko inutusan tingnan. ko? Naligo lang po ako kanina. Hindi, tingnan natin yung bag niya. Hindi po ako. Naligo lang po ako. Inutusan ko. Kanina po umalis siya, ngayon aalis na naman po siya. Kaya tingnan po natin yung bag. Patingin ang bag niya. Patingin, hindi po. Patingin. Ano yan? Magnanakaw ka talaga! You're such a disgrace in this house! Lumayas ka! Wala ka nang ginawang tama! Pinakain ka! Binihisan ka! Anong ginawa mo? Magnanakaw! Magnanakaw! Sinungaling! Hindi po ako. Sakit at pagkapahiya ang naramdaman ni Ate sa oras. Di na maunawaan ang sabay-sabay na pangyayari sa buhay na tila ba pakiramdam niya ay para bang napakapait ng landas na tinatahak niya sa mga panahon na yun. Hanggang sa naalala niya si Ate Fel at dumiretso na nga siya Isimba. sa nabanggit Ay, na simbahan. Hoy. Akala ko hindi ka darating eh. Utay ko lang sa labas tayo mag-usap. Simula noon ay tumira na si Aki kay Ate Fen sa kanilang boarding house. Ngunit sa sitwasyong ito ay namasukan siyang helper sa isang canteen kung saan siya ay nag-aaral at kung saan din ay doon naman nagtatrabaho si Ate Fen. Siya ay nagtatrabaho habang nag-aaral upang maitaguyod ang kanyang sarili sa kabila ng mga pangyayari sa kanyang buhay. Yung bag ko. Naisan pala kami. Mag-iibuyo. Yun. Naisan na kami. Aki, aalis mo na ako ha. Makapunta. Tinawagan kasi ako ni Ma'am Flora. May pinapaasikaso sa akin sa office. Iwan mo na kita dito ha. Sige po. Mag-aral kang mabuti ha. Mag-lock ka ng pinto ha. Sige na. Bye. Ah, hirap ng exam. Tapos wala pa akong pambayad sa sa semester. Saan ako kukuhan? Ano ka ba, sir? Hindi na iniisip yung pera. Ito pera. Hindi. Sabi ng Panginoon, salita niya. bawal Hindi na magnakaw. salita ng Diyos, self. Alam mo, ayan maging practical ka na. Sabi ng Panginoon, Para makapag-exam ka. Hindi mo kailangan. Hindi mo kailangan gumawa ng mali. Para doon. Ang provide ng Panginoon. God will supply. Ay, hirap talaga. Panginoon, nilalapit na po yung exam namin. Panginoon, tulungan niyo po ako sa pagdududa ko na hindi ko po magagawa yun. Panginoon, ngayon tinatang ako ng kaaway. Panginoon, naniniwala ko na magpaprovide ka at hindi ko kailangan gawin yung mali. Ilayo niyo po ako din, Panginoon. Sa pangalan ni Panginoon Jesus. At sa biyaya ng Diyos ay nagtagumpay nga si Abi sa kanyang puso. Siya ay nakagraduate. Siya ay naging na ako! abogado. Ang saya-saya!
siyang payapa at simple sa kabila ng minamanage nitong local dahil siya ay naging isang ganap na abogado. Ngunit sa kabila ng tahimik na buhay na kung saan siya ay nag-aral ng maayos, siya ay namuhay ng payapa, pero sa sitwasyong ito, merong isang pangyayari na makapagpabago sa kanilang sitwasyon. Ma'am! Ano nangyari po sa inyo? Tulong! Ang ginawa mo sa nanay ko! Mga mali tao! Ano ginawa mo? Hindi po! Magising mo! Tulong! Ano ginawa mo? Mali tao ka? Hindi po! Baga si Ferdinand Jr. What's that? Ah, okay. For a while lang po. Attorney, another client po. Anong name? Diana Perez. Jana Fentes. Yes, ma'am. Tell her I'm fully booked. I'm sorry, but the attorney is already fully booked na. Ma'am, parang awa niyo na po. Wala pong kasalanan yung nanay ko. Sorry, wala po Parang awa niyo. At dito lang po ako makakakuha ng attorney under po. Sorry. Please. Parang awa niyo na po, ma'am. Parang awa niyo na po. Ariana, come here! Ganda ha. Yes, ma'am. Alas 6 sa presinto. Good news. Alas 6 sa presinto. Okay na sa attorney. Isito ka. Ano? Ang lapit ng pinto. Yung bulag ka ba? Bulag ka ba? Bukas mo indoro. Ano tayo? Kumasundan na. Pinawag pa eh. Si Bisha po parang hindi nakatago yung palaki. Tell me what happened. Umupas na yun, sa tagal. Umupas na yun. Storage. Special yung kulay ng damit.
mayaman yung ano. Ito yung nangyari nung panahon na yun. Namamalansya ako nun sa kwarto. Tapos bigla ko may narinig na kalaboy. Lumating pa siya taas. Akala ko si Ma'am Kali lang. Kasi sa panahon na yun, kapag nagagalit si Ma'am Kali, binabalibag niya yung pinto. Tapos mga ilang minuto na, bumaba na ako. And then, Kaso, pagbaba ko, nakita ko si Ma'am Mila. Akala ay, hindi ko alam kung ano nangyari. Bigla na lang akong sumigaw na, ano nangyari sa kanya? Pero narinig ko siya na parang may sinasabi siya hanggang sa binawian siya ng buhay. Tapos, dumating si Ma'am Kali. Tapos sinabihan niya na ano daw yung ginawa ko sa lugar. Pero wala akong ginawa. Wala akong masamang ginawa sa mga. hindi mo man lang ba pinagpanggulo sa sarili mo? Tita, inulit mo lang yung pagkakamali mo dati. Alam mo yung totoo, pero hindi mo sinabi. Alam mo naman na mapapahama ka sa ginawa mo, di ba? Pero ayun, nadawag ka ulit. Di ba? Kaya tignan mo ngayon. Nasaan ka? Di ba? Kinasuhan ka na hindi naman dapat. Di ba? Kasi, totoo nga yung sabi sa Biblia na sa lahat ng bagay may pangyayari. Kaya, sa trial natin, tita, I will try my best. I will do my best para maipanalo ko yung case. Sorry ko. Sorry. Si Bishop parang hindi naka-pressure. Bishop hindi na ni Bishop. Parang photocopy. Noon, matagal ko na pong patawad ang aking tita Rona. Lord, ngayon po, wala po kaming sapat na ebidensya para maipanalo ang trial na ito. Pero Lord, alam ko kung tutulungan niyo ako. Alam ko kung hindi kayo pumapanig sa mali, Lord God. Alam ko po na sa tama, kung lagi kayo pumapanig, Lord God. At nawa, ang case na ito, Lord God, ay maipanalo ang ito namin. Huli, ang lahat ng ito ay aking dalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
Lumipas ang mga araw pagkatapos ng lahat ng paghahanda ni Aki para sa kaso ng kanyang tita Rona ay dumating na nga ang araw ng pag-uwi. Just naka-garbage bag. Just garbage bag. Bilas. Yung si Jess, ibang basura. Ibang basura kasi. Your Honor, members of the jury, my name is Cali Villafuerte and I representing the case of Miss Nina Villafuerte. Miss Nina Villafuerte was found dead on their sala at around 6 o'clock in the evening on March 13, 2023. Please find Miss Rona Fuentes guilty on the scene. Your Honor, members of the jury, my name is Aki de los Santos, and my counsel representing Ms. Rona Fuentes. We intend to prove that on the day March 13, 2023, where Ms. Nina Villaruel was found dead at their sala around 6:45 in the evening, Ms. Rona Fuentes is not guilty in this case. Prosecutors, you may call your witness to be sworn by the bailiff. Thank you, Your Honor. I call my stand Mr. Idan Ramos. Please, the witness will be stand to be sworn in this bailiff. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Yes, I do. Nasaan ka nung araw na nangyari ang krimen? Nung araw po na yon, ako po yung sa farmer namin. At may inaayos po kami ng mga hardin. Nang meron pong marinig na isang malakas na sigaw. Pagkatapos, anong ginawa mo? Nakita ko po yung krimen nun. Bigla po ako tumawag sa pulis at sa ambulansya para i-report yung nangyaring krimen. Sino ang mga kasama nung araw na yun? Ako po, si Nina, si Ma'am Nina, at si Ate Rona. At yung bago po yung krimen na yon, ilang araw makalipas o bago yung araw na yon, sila po yung palaging nagtatalo bago mangyari yung isang krimen. Wala ka man lang ginawa. No further question, Your Honor. Okay, you may step down. Friends, you may cross-examine the witness. Thank you, Your Honor. Noong nakita mo sa oras na yun, may nakita ka ba na weapon like knife or anything sharp that Miss Rona Fuentes used to kill Miss Rona Fuentes? Yes, meron po. Anong ginawa mo nung nakita mo ang krimen? Nung nakita ko po yung krimen, dali-dali po ako nag-report sa police station at tumawag ang ambulansya para i-report yung nangyaring krimen sa akin. Thank you, Your Honor. No You may step further. down. Now next, No. you may call the witness, prosecutor, to be sworn in the bailiff. I will call to stand Miss Jonna Fuentes. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Yes, I do. Mr. Ramos mentioned that Miss Rona and Miss Nina had a quarrel before the incident. Wala po, hindi po totoo yun dahil magkasama po kami ng nanay
nanay ko nung araw na yun. Day off po niya yun. Kaya magkasama po kami ng araw na yun. Is there any chance na nakita mo sila na nag-aaway na masasabi mong galit na galit sila sa isa't isa? Wala po, dahil lang madalas lang po nagkakaalitan ay si Ma'am Kali at si Ma'am Nina. Thank you, Your Honor. No further questions. You may step down. Next. May cross-examination for the witness. Thank you, Your Honor. Nung araw na yon, sino ang mga kasama mo? Kasama ko po yung kapatid ko. Namamalengke po kami nun. So, namamalengke kayo nung araw na yon. Eh, sino naiwan sa bahay niyo? Yung nanay ko po namamalansya siya nung araw na yun. Inutusan niya Hindi po ka ba kami. nagtataka? Bakit iniwan yung mag-isa? You're accusing beyond evidence, and Tumigil that's ka. inappropriate! Silence, defense attorney. You are not allowed this time to speak. Continue. No further question, Your Honor. You may step down. Parang gumagalaw na statue. Now you heard the final argument. You have seen what happened today. It is up to you to determine the correspondent charges. Straight in. Straight in siya, liga. Zap liga. Talaga. Ako po isang witness ng story ako. You know, Judge, nice ko po na paitunutan niyo po ako magsalita. Kasi nung araw na yun, nandun din po ako sa krimen. May nakita po ako na dalawang lalaki na nakaitim. Tapos meron silang dalawang kutsilo. Sinaibats pa. May kasama silang babae na nakasunod. Siya po yun. Hindi yan totoo! You're such a liar! Paano kayo magagawa ng magulang mo ngayon? At pagkatapos, Hindi yan totoo! Judge, huwag kang maniwala sa kanila! nagabot siya ng sobre. Sabay umalis po yung dalawang lalaki. Hindi yan totoo, Judge! Hindi ko yun magagawa, magulang ko sila. Yung judge sa mga leaders, yung mga chok na. Hindi mo yung judge mo, ang chok na. Nakaitim daw. Now, May 5, 2023, Court of Appeal will judge not guilty. Court's adjourned. Sojourn? Sojourn. Exhibition kita. Bisa apa kakain na? Zap digat. Maraming salamat po at inyong natunghayan ang istorya sa gabi ito. I hope nagustuhan po ng bawat isa. Ay, tapos yun.